And si Attorney Carlo Africa ang tagapagsalita po ng Dapat Isa Lang Movement dahil nagkaroon po sila ng Anti-Political Dynasty Signature Campaign. Good morning po, Attorney Africa. Si Xander ho ito. Magandang umaga, Xander. Salamat po sa pag-imbita po sa amin, no, para po makasama po dito. Opo, Attorney, ito hong inyong signature drive. Ano ho yung magiging layunin nito? Pwede ba itong maging parang people's initiative? So yun po talaga yung layunin po namin, no? So gusto namin makapasa tayo ng batas gamit po ang People's Initiative. So yung mga sinabi po ng ating tagapakinig po kanina, yun po talaga gusto natin. We're collecting signatures. Tapos makollect po natin yung enough signatures natin, magkakabatas po tayo ng anti-political dynasty law na hindi na po natin actually kailangan dumaan sa Kongreso o sa Presidente mismo. Opo. Yung inyong terminolohiya dun sa inyong press con, genuine, no? Kumbaga po, dalisay. Ibig sabihin ho ba ay japik itong isinusulong ni Sandro Marcos at Faustino D sa Kongreso? So nakikita po namin, no, medyo yung nga po yung lumalabas, hindi po talagang totoong anti-political dynasty law yung meron tayo sa Kongreso. Kasi if titingnan po natin yung batas, ang ginagawa po nila, una, 2 degrees lang po yung definition. So kahit yung sa Senate po, 2 degrees lang rin. Ang ibig sabihin po nito, konti lang yung matatanggal ng mga dynasty. Bakit po kami naniniwala na hindi po to tunay, no? Kasi ang mangyayari dyan, ngayon, nakasanayan na yung mga senador natin, mga congressman natin, pati ibang political dynasty, sanay na magpatakbo ng mga tito-tita, mga pinsan. So kahit na i-define po natin yung dynasties natin ng 2 degrees, madali pong mapalitan lang sila, no? So kung hindi na papatakbo yung nanay, tatay, hindi na papatakbo yung mga anak, sino yung papatakbo nila ngayon? Yung mga pinsan nila, yung mga tito-tita nila. So yung even if tanggalin natin 2 degrees, hawak pa rin nila yung kapangyarihan. So yun talaga yung masamang makita natin. And gaya nga sinabi niyo itong House version natin, napakapangit po kasi ang ginawa po nila, nag-define sila ng dynasty, pwedeng isa sa national, but they allow more than 2 or more, no, sa legislative districts natin, mga congress natin, yung provinces natin, mga city mayors po natin, mga municipal areas po natin, pwedeng 2 or more. Kasi basta magkaibang mga city yan, pwedeng maraming tumakbo dyan na iba-ibang member ng isang pamilya makatakbo po doon. Kaya kami, niwala kami, hindi po tunay na anti-political dynasty yung mga meron tayo ngayon sa Kongreso. Baka nga pro-dynasty pa po yan. Parang ang in-institutionalize ang pagkakaroon ng mga dynasty. Kumbaga parang ginawang legal pa. Opo. Kung gayon. Na-legitimize pa po yung political dynasties. So yun po kinakatakutan natin na sa batas pa na pwedeng tumakbo yung mga tao na to, na pwedeng hawak-hawak nila yung lahat ng mga posisyon na to, no? Na alam namin na yung po talaga ay ingredient yan for corruption and kahirapan po talaga dito sa Pilipinas. Kung gayon, attorney, sa inyo pong grupo, ano ho yung inyong isinusulong na anti-political dynasty law? So para sa amin, kaya yung pangalan po namin ay dapat isa lang sa national, dapat isa lang sa local, no, within one province. And yung definition po namin ay dapat within the 4 degrees. So kasama po dito yung mga nanay-tatay, kasama yung mga anak, mga lolo-lola, mga kapatid, pati yung mga tito-tita at finally po yung mga pinsan po natin, no? Pati yung mga in-laws, kasama po lahat yan. Kasi naniniwala po kami, kailangan medyo mataas po yung ating definition kasi ang dami na po, no? Ayon sa mga study po natin, 90% ng mga Pilipino ngayon nakatira sa isang pamumuno ng isang political dynasty. Correct. Mga province po natin, 87% ng mga provinces, dynasty na po na may hawak. Pati may hawak ng budget natin, kung saan nagsisimula yung corruption natin, yung Kongreso, 75% ng Senate, puro political dynasties, tapos yung House of Representatives natin, nasa 83% na rin, no? So, nakikita talaga natin, hawak nila lahat eh. Kaya hindi nakakagulat itong flood control scandal natin, umabot ng trilyon na pesos yung nananakaw sa atin. Kaya kami, naniniwala kami, dapat mabuwag itong sistema ng dynasties natin. Opo. Papaano ho halimbawa yung mga illegitimate na kapatid? For example po, no, JV Ejercito and Jinggoy Estrada. Kumbaga parang actually they disown di ba each other, parang the good one, the bad one. Parang ganun ho yung kanilang political campaign dati. Papaano ho yung ganun na hindi naman naming kasalanan na pareho kami ng tatay o nanay, yung mga ganun ho?
So kami po, we include that into our own definition, whether legitimate or legitimate. Kasama po siya sa definition natin ng anti-political dynasty. Kasi babalik nga po ako, ano pa rin sila, may blood relations din po tayo. And if you look at the multiple na mga political families natin across the Philippines, napakadali pa rin talaga na hindi magsumbungan o mag-connive po, maging collusion sila para magnakaw po talaga ng pera ng taong bayan. So para sa amin, sinama po namin sila sa definition po natin ng anti-political dynasty po. Opo. Gaano po kayo ka-confident, ka-kumpiyansa na ito hong ating pinapalaganap na signature campaign ay maipapasa po bilang isang anti-political law under the People's Initiative, Attorney? So, nung last week pa lang po, nagpalabas po kami ng manifesto, ang dami na po nag-sign. So, we were able to get mga 40 organizations na sumama agad sa manifesto and over 200 individuals. Kasama na po mga pare, mga teacher, mga academe, mga members, mga kabataan rin. Itong collective reach lang po ng mga organizations at tao na nag-sign ng manifesto, umabot na po sa milyon. So yun, napakarami po. But even after our press conference last Friday, napakarami pong mga Pilipino nagsabi na tama, kailangan na po natin tapusin yung ating mga political dynasties. So now actually overwhelmed po kami sa level of support na nakukuha namin sa publiko. Nakita namin sa mga comment section, mostly positive naman po. Ang daming naghahanap ng way o ng paraan, paano ba kami makatulong? Paano ba kami makasign? So ngayon, mas lalo po kaming nagkaroon ng mas malaking kumpiyansa na kaya talaga natin tapusin itong political dynasty dito sa Pilipinas. Opo, ilang million po yung allowed po under the law? Tama ho ba 7 million before passing to COMELEC? So yes, yung kailangan po natin, dalawang requirement po kailangan natin, yung 10% ng ating registered voters noong 2025, which is around 6.9 million or 7 million nga po. Okay. At the same time, 3% from every legislative district. So all 254 legislative districts, kailangan po tayo makakuha ng 3% ng signatures. Paano ho yung verification po ng mga pumirma? Kumbaga po, baka may flying voter, di ba ho? Parang dalawa yung pinirma, magkaibang pangalan, ganun po. So kami po, we will have our own internal verification processes. So kami po mismo, we are going to identify sino pa yung mga different voters na meron tayo. And at the same time, kaya po sa process po namin, we ask people to submit their own IDs, so papakita nila kung sino sila, para po alam po namin sino yung nag-assign, para po alam namin na abot tayo sa 10% and 3%. At the same time, we are kukuha po tayo ng mas malaki, kukuha tayo ng buffer. Actually, internal goal po ng dapat isa lang, sana makuha po tayo ng 11% ng national registered voters, which is around mga 7.5 million. Tapos kukuha po tayo ng mga 5% for every legislative district para may buffer nga tayo. Kasi kunyari hindi po active voter. O kunyari voter po sila beyond, nag-register po sila after 2025. Kailangan po may mga buffer tayo para alam po natin, abot pa rin natin yung 3% na threshold natin. Opo. Sa inyo pong grupo, ano yung point of view ninyo doon ho sa mga kababayan nating botante na nagsasabi na okay lang ang dynasty kasi maganda naman ho yung nangyayari sa aming lalawigan. Kaya nga po, nananalo from apo, alam mo yun, yung apo sa tuhod, nanalo rin. Kumbaga kahit po kabet nung politikong yun nanalo dahil nga po maganda po yung nagawa nila sa aming legislative district. Ano ho yung masasabi nyo sa ganon? So para sa amin kaya po yung pangalan namin dapat isa lang. Okay lang naman po makatakbo itong mga membro ng political dynasty. Pero dapat isa lang po. Isa lang sa national, isa lang sa local. Kung magaling po sila, papatakbuhin na lang po nila yung pinakamagaling nila. At sinasabi naman po namin, in essence, pwede naman po tayo tumulong sa publiko kahit di po tayo elected official. So if talagang nandun po yun, nasa puso po nila yung public service, marami pong ibang paraan para po mag-serve sila sa ating bansa, pati sa ating bayan. Yung important po kasi para sa amin ay matanggal yung sistema ng korupsyon na dala ng political dynasties. Kasi nakikita nga natin, if maraming nakaupo sa isang lugar ng isang pamilya lang, doon po lumalabas yung temptation for corruption, doon lumalabas yung wala pong mapapanagot sa pagnakaw ng pera ng bayan natin. If nagkakaroon tayo ng corruption sa isang area, tumataas rin po yung, hindi po tayo nagde-develop po yung poverty natin, mataas pa rin po. So para sa amin, dapat isa lang. Pwede kayo tumakbo, pwede nyo pa rin iboto, pero dapat isa lang. Opo. Meron bang mga example na hindi napapabilang sa political dynasty sa ating bansa na medyo popular at kilala ng mga tao? So meron naman po, I think marami po, napansinin po namin when we went through yung data po natin ng 2025, marami po, konti lang po yung unopposed
natin positions. So I think nasa 2.58% lang yung unopposed positions natin across the country. So in our minds, meron naman po tayong mga magagaling na mga membro ng may mga taong tumatakbo pa rin, willing to run for positions to challenge political dynasties as well. And naniniwala po kami yung collective capacity ng Pilipino na kaya po natin mamuno. No? So hindi, gaya po na sinabi ng isang listener nyo kanina, wala po sa dugo yung kagalingan kung kaya yung mamuno o hindi. Hindi po ito napapasa sa anak o sa kamag-anak lang. And kaya po talagang lumabas ang isang Pilipino para mamuno talaga sa bayan natin. At kami po, we've worked with different members across the Philippines and hindi po sila member ng political dynasty pero magaling po sila na pinuno. No? Lalo na kabataan po natin, ang dami pong kabataan, napakagaling po talaga ng pamumuno ngayon. Kasi nga po, marunong na sila makinig sa taong bayan, marunong na sila mag-create ng project na hindi naman makatulong rin sa sarili ng personal interest. Pero ginagawa nila para po makaserve talaga sa ating Pilipino. Opo. Panghuli na lamang po, attorney, yung inyong mensahe po para po sa ating mga tagapakinig at tagapanood, lalo na ho yung mga botante and especially this year, kung hindi mapopospone ang ating BSKE papalapit na po and sa mga succeeding elections po in the coming years. So panawagan ko lang, lalo na sa mga sawang-sawa na sa corruption, sa kahirapan, na dala po ng political dynasties, sali po kayo sa Dapat Isa Lang. Naghahanap po kami ng mga member, mga volunteer na tumulong po para buwagin ang sistema natin, mga political dynasties. Sama po kayo dito. Kung hindi pa kayo naniniwala na problema po yung political dynasties, we are open to actually talk to you. No? We're inviting everyone. Wala po kaming pinapanigan na kahit sinong political candidate, political party, or political personality. Nandito po kami para sa taong bayan. Kaya willing na willing po kaming kausapin kahit sino, willing na willing po kaming imbitahan ng kahit sino na sumama sa Dapat Isa Lang. At sabay-sabay po natin tapusin ang korupsyon, sabay-sabay po natin tapusin ang sistema ng political dynasties para po sa Pilipinas at sa bayan. Opo, Attorney Carlo Africa, maraming salamat po maging sa inyo pong grupo, Dapat Isa Lang Movement. Maraming salamat, Sander. Sana po maganda po araw niyo today. Apo, thank you po, Attorney Carlo Africa. And speaking of Dapat Isa Lang, ang ating tanong, pabor o hindi pabor, dapat isa lang ang nakaupo sa ating pamahalaan. Isa lang sa bawat pamilya. Sabi po ni Sir Daniel Bon, dahil sa Pilipinas po ang politika ay isang negosyo. Ay naku, sinabi niyo pa. Ayan po yung comment ni Sir Daniel Bon. Iba na po ang style ng mga politiko ngayon. Minsan po gumagamit po ng grupo, samahan o religious group para po manalo. Thank you po sa inyong comment, Sir Daniel Bon. Text naman po, on message naman po ni Ma'am Roslyn Malapitan Gayares. Mahihirapan po ang COMELEC niyan kasi it's hard to know who are the illegitimates and pag may nanalo na po, saka na lang po irereklamo, matagal ma-resolve. Ay yung mga kamag-anak, yung baka pinsan, parang ganun po, no? Pwede po kayong mag-comment sa atin pong live streaming DZXL News. Sa text line naman ay 0961-630-7106. At sa ating pagbabalik, babasahin po natin yan sa programang Ang Sinang Taong Bayan. Alams na 10:18. That news was brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Santon Plus Gold. Nga pala si Nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santon Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment. Kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo, at marami pang iba. Step into the next plus this May 19 live. Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa bingoplus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026! Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil
Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique! Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Santon Gold Coffee Mix. Ako si Malisang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Masubukan nga. Totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalaka at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Joseph. 5 years na akong Santon Plus Herbal Capsule user. Walang ibang gamot na nakapagpagaling sa aking cirrhosis of the liver, kundi Santon Plus Herbal Capsule lang. The best talaga. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. DCXL 558. Bukas ang usapan, klarong talakayan, sina Angel Garcia at Sander Kayabyab sa Ang Say ng Taong Bayan. Ang Say ng Taong Bayan. Alams na dito sa DCXL News 558 kHz RMN Manila. Habol na po kayo sa ating text line 0961-630-7106. Sabi ni Ma'am Zita Ignacio, graft and corruption is one big result of dynasty due to family patronage. Even not competent but the family name is popular, people contribute to vote even incompetent. Only in the Philippines. Sabi po yan ni Ma'am Zita Ignacio. At ang sabi naman ho nung ilan po sa ating mga kababayan, si Sir Nelson Malinaw, hindi po ako pabor na ginagawang negosyo ang pagkandidato sa election, Sir Zander. Thank you po sa inyong comment. Ma'am Sir Reggie Hopson, kay General Reggie Hopson, good morning po at mag-iingat po kayo. May report po ang ating mga radyoman sa labas po ng himpilan. DCXL Radyoman Report. House Justice Committee muling iginit na walang katotohanan ng reward o yung parusa. Kaugnay po sa magiging pagboto ng mga kongresista para po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasama natin sa Balita XL Radyoman 1, Grace Mariano. Marinang itinanggi ni House Committee on